Umiiyak, humahagulgol. Itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasama na si Rodante Marcoleta at si Senate Fake Blue Ribbon Committee Chair Pia Cayetano and another Senate Blue Ribbon Subcommittee Chair na si Rodante Marcoleta, dahil hindi na matutuloy yung second hearing ng Blue Ribbon Committee, Subcommittee. Dahil nga parang may de facto lockdown na nga ang Senado at ang Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian ay hinihingi or hinimok ang mga kasamahan niya na mag-work from home na lang. Sayang, ha? Schedule pa naman sana as already announced by Attorney Levy Baligon na sabay rin humahagulgol ngayon na dyan sila sa second hearing ng Blue Ribbon maipresenta yung panibagong bagman or panibagong mga kargadores. Meron sila 14 daw na panibagong kargadores. Meron sila 14 na mga dating empleyado at security personnel daw. Baka ito hindi na Marines. Baka Navy na kasi gas-gas na yung Marines at ang tawag dito mga Marintes. So mukhang totoo man o hindi ang threat dyan sa Senado as explained by or as earlier confirmed by Senator Ping Lacson, Tito Soto and also yung Camp Crame officials. Totoo man yan o hindi yung sinasabing threat na yan, mukhang nautakan ng grupo nila Sherwin Gatchalian, itong sila Cayetano. Kumbaga nawalan sila ng plataforma para ipresenta yung 14 na naman. So ibig sabihin, meron na naman baka dyan sa 14 kasama na si VAT, ha? Baka may panibago silang lista ng mga nakatanggap ng maleta kay Saldico. Yun nga, sabi, inanunsyo na nga ni Baligot na meron sila bagong 14 na witnesses, 14 na former employees ni Saldico. At ipipresenta nila ito. Ipipresenta nila ito sa second Blue Ribbon Subcommittee hearing ni Rodante Marcoleta. Yun, siguro new faces, 14. New script and new list na naman. Baka dyan sa list kasama na kami yung mga independent vloggers. I wouldn't be surprised kung kasama na ako dyan sa lista na yan. Buti na lang, in my defense, yung mga kayo matagal na talaga sa Vlogcaster channel, in my defense, parati natin binabanatan si Saldico at si Romualdez. Maalala nyo? Parati natin binabanatan si Saldico. In fact, kahit si Sandro Marcos, kahit si President Bongbong Marcos, sa 25 billion daw na binigyan sa kanya ni Saldico from 100 billion na insertion. So, alam nyo na, kung kasama ang pangalan ni VAT yan, baka ang next list kasama na yung mga pro-God and pro-country. Baka isama tayo doon sa mga lista ng mga vloggers ni Marcos, ni President Bongbong Marcos. Naalala nyo, in the past, binabanata rin natin yung Presidential Communication Office, yung grupo ni Liza Araneta Marcos na meron yung mga vloggers niya, yung grupo ni Romualdez na may vloggers rin niya, pati yung Chief of Staff ni Romualdez, binanata natin. So, wag nyo sabihin, kung makita nyo, nakasama doon sa lista ng 14 Marines na yan, huwag kayo maniwala doon. Alam nyo na. At wala namang credibility yan. So, pero yan, may balak talaga sila. 14. Of course. Wala naman mapipigil kay Attorney Baligon, my friend, na magpresenta ulit itong 14 Marines sa Club Pilipino kasi mahal na mahal dyan ang bayad sa Club Pilipino pero may budget naman sila, di ba? So, ipopresenta pa rin nila yung 14 Marines. Pero syempre, mas malaki ang impact kung una maipresenta itong 14 Marines. Kasi gas-gas na, wala nang niwala sa 18 Marines. Kaya kailangan nila ng panibagong mukha. Itong mga 18 Marines, hindi marunong magsalita. Puro si Levy Baligot nagsasalita. Baka itong 14, magaling magsalita ang mga ito. Baka hindi na kailangan magsalita si Levy Baligot. Magaling na. Mas matalino kaysa sa 18 kargadores. Baka may mga lawyer pa. Baka may mga doktor pa. Baka may mga accountant pa na miyembro dito sa 14 na bagong witnesses. Ibig sabihin, 42 na sila lahat. 18 plus, hindi, tama ba? 18 plus
plus 14. Tama, di ba? 42 na sila lahat. Daming pera niyan, ha? Di ba may earlier vlog tayo na doon lang sa 18 Cargadores, 300 million ang budget nitong si asawa ni Sara, si Man Scarpio. Mas lalo pa kaya dito sa baka double your money pa, baka 600 million na ang budget dito sa 14, kasi sabi ng 14 nakita na namin ang nangyari sa 18 Marines. Sorry, 32 pala. Sabi ni Vicente 32 lang, 32. 18 plus tama, 32. Oo. Tama, 32. Sorry. Mahina talaga tayo sa math. So, yan. Nabantayan natin na ipipresenta pa rin nila yan, pero hindi na nila maipresenta sa Senado. Iba kasi yung effect sa Senado, andun lahat ang attention ng media, andun lahat nakatingin. Drop everything ng mga tao para panoorin lang yung BRC hearing. Wala na. Nautakan sila ng grupo nila Sherwin, nila Melvin Matibag. Ngayon na parang meron na de facto lockdown na. Pinapapasukin pa naman yung mga senador, pero hindi na ipinapapasok yung mga bisita nila. So baka pati itong 18 Marines hindi na rin papasukin kasi sila talagang target ng impormasyon ni Baligod. Sila talaga ang at sinabi rito ni Ping Lacson, di ba, na sila talaga ang ginagamit para maisakatuparan itong military coup d'etat laban kay President Bongbong Marcos. So I'm sure hindi papasukin yung 18 Marines. Mas lalo na yung 14 na panibagong sabihin na natin magnanakaw, kasi hindi pa natin alam kung anong tagin nila dito. Dito sa 18 may pangalan na sila. So dito sa 14 sabihin natin magnanakaw, kasi kung empleyado ka ni Saldico, magnanakaw ka talaga kasi magnanakaw si Saldico. O yun, tinawag ko na magnanakaw si Saldico, baka maisama na naman yung pangalan ko dyan sa maleta na yan, Maleta Boys, Pero kung gusto nyo, ipadala nyo ako ng maleta maletang tunay, di ba? Para sabihin nyo talaga, nagpadala kayo ng maleta sa akin, para i-vlog natin na napagdala kayo ng maleta sa akin. Okay, so kaya itong si Alan Peter Cayetano ay umiiyak. Sabi niya clearly partisan daw, o yung bias daw talaga itong NBI, at hindi daw credible ang threat. Sabi niya, pinagdududahan pa niya ang threat. Sabi pa ni Alan sa press statement, hindi na siya nag-video conference kasi tinatawag na siya na online selling. Talo pa niya yung mga online sellers. Natatakot na yung mga online seller, mawawalan ng negosyo dahil kay Alan Cayetano. Kaya naglabas na siya ng statement. Sabi niya, if the threat is credible, then every senator, every member of the secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. So dapat daw ma-inform lahat. Na-inform naman ni Matibag yung mga senador, kaso wala ka eh. Di ba na-inform sila nung last hearing, yung tinigil muna yung nag-break muna sa hearing. Sabi pa ni Alan, why was this information shared with some senators and not others? What is the nature of the threat? Who assessed it? On what evidence? Ano daw ebidensya? Yung ebidensya, sabi nga ni Ping Lacson, yung nagpapunta kayo doon ng 18 Marines. Pasensya na. Apology sa Marines. Hindi pala ito mga Marines. Mga kwan pala ito. 18 magnanakaw. Madagdagan ng 14 magnanakaw. So, inimbita naman kayo pumunta sa Blue Ribbon. Hindi kayo pumunta. So, hindi kayo na-inform. At sabi ni Alan, a clearly partisan NBI that was itself a party to violence within these walls cannot credibly appoint itself the guardian of our safety. So hanggang ngayon, masama pang loob niya dito sa NBI. Ito ang sinisisi niya na nanggulo daw sa NBI. Sino ba unang nagpaputok sa mga butiki at sa mga lamog? Kundi yung bata mo, si Aplaska. So yan, at sino ba nagpapasok? Nagpadala ng sasakyan kay Bato de la Rosa, kundi kayo rin. At kini-question pa niya yung right or competence ng NBI para bantayin ang Senado. Tingnan mo, karma ka talaga. Nung kayo nandyan, hindi makapurma ang NBI. Ngayon, nandyan ang NBI, kayo hindi makapurma. Di ba? Di karma. So, sabi ni Cayetano, since when has the NBI been the lead agency of
on matters of national intelligence and security. Where in all of these are the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. The institutions actually mandated to assess and respond to threats of this nature. Nandiyan naman kasama yung AFP, kaya nga may mga Marines dyan Di ba? Sila yung pinalock and load ni Mau Aplaska. At andyan din naman yung PNP, kaya nga pumunta dyan si John Vic Remulla. Yun lang, ngayon kasama na yung NBI. Kasama na yung NBI. Sabi ni Alan, these are not partisan questions. They are questions of governance, which is why we should never take such information at face value. We establish the facts first. O yun. Hindi siya naniniwala sa informasyon ng NBI. Pero ako naniniwala ako sa informasyon ng NBI. Balak nyo talaga gamitin yung 18 bagman or 18 cargadores para magkudeta. So ngayon, umiiyak kayo dahil syempre, kwan lang yun, first part lang yun ng drama nyo. First part lang yun ng script nyo, lalabas sila sa press con and then mag-appear sila sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, meron na kayo pinaplano, Kasi gas-gas na, wala na silang masabi. At hindi rin ayaw rin sila, takot rin sila lumantad sa hearing ni Erwin Tulfo. Kaya ngayon, magpipresenta kayo ng bago. Baka yung 14 na yan, mga doktor na yan, baka meron pa mga vloggers, mga journalista dyan na magaling magsalita, Baka meron pa mga lawyers dyan. Kasi palpak ito Marines, saan ka pa makita na nagsasalita sa hearing ang lawyer? Di ba, tinatanong ito ni Kiko Pangilinan, hindi ba ang lawyer dapat nasa likod lang, nag-advise lang? At magsasalita lang siya, bubulungin lang niya yung witness o yung resource person kung ano sasabihin. Pero hindi siya allowed magsalita. Di ba, kahit si Topacio, hindi pinapasalita, bihira lang kung nung umattend siya ng mga hearing ni Kibuloy, or ibang mga resource persons. So yan, kaya hindi na siguro nila gagamitin itong 18 cargadores na to. May 14 na bago. Baka ito naman 14, magaling na magsalita. Kasi mahaba-haba panahon para mag-practice sila. Kahit balik-balik pa rin mo yung mga tanong, ganun pa rin. So, pero kung ako ang Blue Ribbon, kung mag-resume na, kung wala na yung threat, at mag-resume na yung hearing kasi pwede rin, ang ginagawa ng mga majority ay para hindi maipresenta itong 14 Marines sa drama nila dyan sa Senado, nila Alan P. Cayetano, sa Peking Blue Ribbon Committee, baka hinihintay muna nila Sherwin na mabuo yung 13 nila para matanggal na talaga nila, para hindi na talaga makaporma. Kung wala na talaga sa Blue Ribbon si Pia Cayetano, wala talaga sa Blue Ribbon sa subcommittee na Blue Ribbon si Marcoleta, so pwede na nila itutuloy itong hearing, tunay na hearing sa flood control. Pero kung ako sa inyo, wag na imbitahin itong 14 Marines. Yung 18 Marines, hindi naman umattend. So pati yung 14, wag nyo na bigyan ng plataforma ito. Wag nyo lang bigyan ng pagkakataon magsalita pa mga ito.